Isang farmers summit ang isinagawa sa Davao City na naglalayong ipaalam sa mga magsasaka ang kahalagahan ng biotechnology at magandang epekto ng paggamit nito. Si Vicky De Guzman ng PTV Davao para sa detalye. Sinimulan ng isang magandang cultural presentation ng Farmers Summit on Biotechnology na may temang Harnessing the Power of Life ngayong araw sa Grand Regal Hotel sa Davao City. Ito ay pinangunahan ng Biotechnology Coalition of the Philippines, Biotechnology for Life Media and Advocacy Resource Center, Philippine Information Agency Davao, sa tulong ng Department of Agriculture Biotechnology Program Implementing Unit. Ito ay may layong ipaabot sa mga ordinaryong magsasaka ang kahalagahan ng biotechnology at ang mga magagandang hatid sa paggamit nito. Sa pamamagitan naman ng mga farmer leaders na dumalo sa Farmers Summit, may paparating sa mga ordinaryong magsasaka ang mahalagang mensaheng ito. Makikita mo yung benepisyo ng biotechnology para dito sa upland farmer. Ngayon naman, yung promote naman dito sa Mindanao para makita na ma-harmonize ba lahat ng pamamaraan ng agrikultura tungo sa isang programang food security ng pamahalaan. Samantala, ayon naman sa Regional Director ng Philippine Information Agency Davao na si Efren Albanbuena, ang summit na ito ay ang unang pagkakataon sa Mindanao na magtitipon-tipon ang mga magsasaka mula sa iba't ibang lugar upang mapag-usapan ang biotechnology. Dito rin mapakikinggan ang mga kaukulan nila. First in Mindanao ito, at saka siguro kauna-unahan din ito sa Pilipinas kung saan nagsama-sama sila upang una, mabigyan sila ng tamang paraan sa pagsasaka, sa paggamit ng biotechnology. Pangalawa, para malaman din natin kung ano yung nasa isip nila. No? Ayon din naman sa Director ng Biotechnology Program Implementing Unit ng Department of Agriculture na si Dr. Candida Biadalia, marami manong magagandang hatid ang paggamit ng technology sa pagsasaka at maaaring maghatid ng food security sa buong bansa. Para lang maipakita sa publiko na ito ay safe, kami ay kumain ng nilagang BT corn doon sa isang National Biotech Week. At ang BT corn ay itinatanim na sa Pilipinas sa nakaraang 10 taon. Wala pa naman tayong nakitang masamang epekto nito sa katawan ng tao, sa katawan ng mga Pilipino na kumain ng karne ng baboy, baka at manok na napakain ng BT corn. Para sa Telebisyon ng Bayan, Vicky De Guzman.